Paulit-ulit na ibinalibag ang tauhan ng barko sa mga dingding, at kahit punong-puno na ng sugat, pilit pa rin siyang humihingi ng tulong. Sa huling sandali, gumana ang kanyang radio at may nakarinig ng kanyang mensahe. Sa SS Opera, isang luxury cruise kung saan masayang nagpapasarap ang mga tao sa ilalim ng araw, nakatanggap ng ulat ang tulay ng barko. Paliwanag ng isang babaeng opisyal, naputol ang transmission, pero galing ito sa isang fishing boat na nasa 10 nautical miles ang layo. Nagdesisyon ang kapitan na baguhin ang kurso ng cruise ship para sumaklolo. Samantala, sa fishing boat, magkasamang nakabulagta ang duguang manika ng penguin at ang bangkay ng tauhan dahil nakuha na ng inhuman ang anyo ng napatay na lalaki. Lunchtime na sa Soyon High. Reklamo ni Daebang, gutom na siya dahil binawasan ng nanay niya ang rasyon niya ng pagkain para mag-diet. Wala na bang magagandang babae sa klase natin? Tanong ng kaibigan niyang si Woo Chang-ryul. Sagot ni Daebang, baka ganon din ang tingin ng mga babae sa kanila. Napunta ang usapan nila sa Gandugang. Sabi ni Daebang, swerte sila sa section nila dahil ang 3 leader ng gang at ang mga alipores nito ay nasa dulo ng mga section. Ang mga normal na estudyante doon ay parang nasa impyerno na. Napansin din ni Woo Chang-ryul si Chul na nasa klase rin nila. Alam niyang kaya ni Chul na tapatan ang grupo ni Park Gando, pero ayaw lang nitong makipag-away. Hindi sa hindi niya kaya, paliwanag ni Woo Chang-ryul. Ayaw lang talaga niyang nananakit ng tao. Minsan na raw itong hinamon ng pinaka-bully sa middle school nila dahil sa inggit sa itsura ni Chul, pero sa loob lang ng ilang segundo, durog ang bully. Umaasa si Woo Chang-ryul na sana ay tumigil na si Chul sa pagpapakabait para may lumaban sa mga bastos na yon. Habang naglalaway si Daebang sa spicy pork na hiningi niya sa auntie sa cafeteria, si Lim Kang naman ay tahimik na kumakain sa isang tabi. Tinabihan siya ni Chul at tinanong kung bakit lagi siyang mag-isa. Wala ka rin bang kaibigan? Tanong ni Chul. Naisip ni Lim Kang si Jury, pero pamilya ang turing niya rito, kaya inamin niyang wala nga siyang kaibigan. Pareho pala tayong loner, sabi ni Chul habang pinapanood si Lim Kang na halos isubo na ang buong kutsara sa bilis kumain. Humanga si Chul sa pangangatawan ni Lim Kang at tinanong kung anong sports ang ginagawa nito. Self-study na taekwondo, sagot ni Lim Kang. Nagkasundo ang dalawa na simula noon ay sabay na silang kakain. Biglang may tumalsik na estudyante sa harap nila. Dumating na si Choi Tae-ik at ang kanyang squad. Lahat ay natigilan sa takot, maliban kay Lim Kang na tuloy lang sa paglamon. Inis na inis si Choi Tae-ik dahil tila wala itong respeto sa kanya. Para kumalma, magpipili raw siya ng 5 taong bubugbugin niya dahil lang hindi niya gusto ang mga mukha nito. Samantala sa Estados Unidos, abalang-abala ang Secretary of Defense at ang assistant niyang si James. Hindi na sila makapaghintay sa pagdating ni Pearl at Withrow. Pagdating ng dalawa, agad silang hiningan ng detalye ni Pearl. Tumayo si James at seryosong nagpaliwanag. Bawat segundo ay mahalaga ngayon. Habang papunta tayo, ipapaliwanag ko ang detalye. Pero sa madaling salita, nangyari na ang pinakamasamang senaryo. Isang cruise ship na may 3,000 pasahero ang kasalukuyang sinasalakay ng isang inhuman sa gitna ng karagatan. Parehong gulat sina Pearl at Withrow. Sabi ni Withrow, para silang mga daga na nakulong sa hawla na walang matakbuhan. Ito na talaga ang worst case scenario. Dagdag ni James, sa ganitong sitwasyon, wala silang kahit 1 minutong pwedeng sayangin, pero may mas malalim pa siyang inaalala. Pinutol na ni Pearl ang usapan at sinabing kailangan na nilang magmadali. Sa biyahe na lang daw nito ipaliwanag ang mga detalye. May nakahanda ng helicopter para sa kanila. Bago umalis, tinanong ni James ang Secretary of Defense kung may huling habilin nito. Pero wala itong masabi, kundi ang baunin nila ang pag-iingat. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga ang sekretary. Hindi niya akalaing matutuyo ang labi niya sa kaba, habil lang kasama niya sa iisang kwarto ang 2 superhuman na yon.
Samantala, sa isang abandonadong gusali, binalita ni Danyang kay Nangi na nagkakagulo na ang media simula nung nakita siya sa TV kasama ang Whitecap. Lahat ay hinahanap na sila, at may patong na rin ang mga ulo nila. Tinawanan lang ito ni Nangi. Dapat ba tayong magpunta roon at itanong kung anong ginawa nating masama? Biro niya. Hindi ito nagustuhan ni Danyang dahil hindi sila napunta rito para makipaglaro. Alam daw ni Nangi na may live broadcast doon, kaya bakit kailangan pa nilang magpakita ng ganoon kaaga? Sabi ni Nangi, may dahilan kung bakit niya hinayaang makita sila sa balita at malalaman din ni Danyang yon sa tamang panahon. Pero sa ngayon, masyado nang nagiging exciting ang lahat para tumunganga lang. Malapit nang magulo ang mundo, kaya pinag-iisipan na niya kung saang panig siya sasali. Sabi niya, mas masaya ang laro kapag balanse, di ba? Pinauna ni James sina Pearl at Withrow sa helicopter, pero ang pakiramdam niya ay parang papunta siya sa isang libing. Habang nagkakabit ng seatbelt, sinabihan niya ang dalawa na gawin din ang ganoon. Pero agad niyang binawi dahil naisip niyang baka hindi komportable ang mga superhuman sa ganoong bagay. Pagkalipad ng helicopter, pinaliwanag ni James na ito na ang pinakamabilis na chopper sa buong Amerika. Pero aabutin pa rin sila ng 2 oras bago makarating sa SS Opera. Eksaktong 4:00 ng hapon, isang SOS ang natanggap ng Navy base sa Virginia. Ang mensahe, Ship under inhuman attack. Agad nalaman ng Navy na ang barkong tinutukoy ay ang SS Opera na may lulang 3,000 katao. Isang international cruise ito na pabalik-balik sa US at UK. Wala pa silang balita sa tindi ng pinsala, pero agad silang humingi ng tulong. Noong oras na yon, nasa Scotland pa ang 2 superhuman, kaya nagpadala muna ang gobyerno ng mga tao. Pero sa loob lang ng maikling sandali, ang ISSTF HQ at ang mga underwater demolition teams ay tila nilunod at pinulbos. Nagpadala pa sila ng 5 squadron, pero pagkarating ng mga ito sa barko nung 8:00 ng gabi, nawalan na ng komunikasyon sa kanila makalipas ang 20 minutos. Malamang na wiped out na rin ang 5 squad na yon. At heto ang mas malaking problema. Ang barko ay naka-autopilot na yon at diretso ang takbo nito patungong Florida. Ibig sabihin, kapag nakadaong ito, makakatapak sa lupa ang inhuman. Dahil dito, nagpadala na ang gobyerno ng mga F-40 fighter jets na may dalang small nuclear missiles. May utos na silang pasabugin ang buong SS Opera bago pa ito makalapit sa Pampang. Natigilan si Pearl habang tinawag naman silang mga baliw ni Withrow. Sabi ni James, hindi nila alam kung may survivor pa, at para sa gobyerno, ito na ang pinakamabuting paraan dahil wala silang ideya kung anong klaseng halimaw ang kinakaharap nila. Napansin ni Pearl na nanginginig si James sa takot. Huwag kang masyadong nega, sabi ni Pearl. Nandito ako, kaya tumigil ka na sa panginginig. Balik sa Seoyon High, nagsimula na si Choi Tae-ik sa pamimili ng bubugbugin. Ang una niyang pinuntirya ay ang estudyanteng nakaharang sa daan niya kanina na sumira ng mood niya. Sinubukang mag-sorry ng estudyante, pero pinatahimik siya ni Tae-ik. Bigla namang sumulpot si Hong at sinita ang grupo. Itigil niyo na yan, matapang na utos niya.